Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Christine, na yung pinakasentro po niyan, no, ayon sa European Center ay namataan niya po natin yan dito nga po sa vicinity ng Aguinaldo, Ifugao, at tinataglay pa rin po niyan yung lakas na abot sa 95 km per hour malapit sa gitna, at may pagbugso nga po yan na abot ng 160 km per hour. Kumikilos nga po ito pa westward sa bilis na 20 km per hour. At ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center sa kanilang prediction, dalawa po ang magiging possible exit point niyan ay posible nga po sa Ilocos Sur or dito nga po sa may bandang La Union. Kaya ba yung pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan dahil meron pa rin po mga nakataas na storm wind signal number 3, number 2, and number 1 sa ibang mga lugar sa ating bansa, habang meron nga po tayong panibagong low pressure area na iminomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility, at mataas nga po ang tsansa na maging isang bagyo at papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung latest update ng Bagong Pag-asa, DOST, yung mga storm wind signal. Signal number 3 nga po ay nakataas pa rin po sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Benguet, La Union, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, southern portion ng Abra at Kalinga, at southern portion ng Cagayan, northern portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Zambales at Tarlac. Storm wind signal number 2 naman ay nakataas po yan sa Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Cagayan at northern portion ng Abra. Signal number 2 rin po sa southern portion ng Tarlac and Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at southern portion ng Aurora at Nueva Ecija. Kasama pa rin po ang Polillo Islands sa storm wind signal number 2. Ang wind signal number 1 naman natin ay nakataas pa rin po yan sa Camarines Norte, southern portion ng Quezon, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, at dito nga po sa may Samar and Eastern Samar, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Biliran, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, at dito nga po sa northern portion ng Palawan. Ito naman yung forecast track na inilabas ng Bagong Pag-asa DOST, no? Halos sumusunod na nga siya, no, sa forecast track na inilalabas ng European Center, no, na nung isang araw pa rin na halos ganun pa rin po yung nagiging possible scenario na ito nga po ay magre-recurve, ay posible nga pong bumalik itong si Bagyong Christine, at pagkatapos po niyan ay hindi naman po siya sa ngayon diretso muli sa landmass ng ating bansa, bagkos ito nga po ay posibleng lalabas din po, no, patungo naman dito sa may parte po ng South China Sea, or dito nga po ay magkaroon ng panibagong landfall scenario sa bandang China. Dito naman po, no, sa ating inilabas ng European Center kung saan nga yung nasasakop nung kanyang mga pag-ulan, kung mapapansin nga natin, abot pa rin po yan dito nga sa may parte ng eastern section ng Visayas, abot din po yan hanggang dito nga po sa may parte ng Palawan, at halos buong Luzon ay sakop pa rin nga po nung extension ng kanyang kaulapan o yung diametro ni Bagyong Christine. Ganun nga po kalawak yung kanyang sirkulasyon o yung kanyang diametro. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin nga po para sa ating mga kababayan, dahil nga po hindi pa rin biro itong si Bagyong Christine, at halos magtatagal pa rin po siya sa ating bansa, at posible nga po by October 26 pa po siya makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit ito'y may mataas ang tsansa
na bumalik. Ito nga po yung ating sa satellite image, makikita natin yung makakapal na kaulapan na yan na bumabalot nga po sa halos buong Luzon ay posibleng makaranas nga ng masungit na panahon. Sana po ay nakaredy na yung ating mga kababayan at nakalikas nga po, at sana po wala pong mga nasaktan or napinsala na ating mga kababayan. Dumako na nga tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, by October 25, nasa loob pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Nasa parte po yan ng West Philippine Sea. And pagdating po ng October 26, ito po yung nakalabas na ng ating bansa. Habang isang ganap na bagyo na, yung low pressure area na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. By October 27, ito nga po ay nasa parte nga po ng South China Sea, at yung isang bagyo ay posible nga pong pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 28, no? Ito nga po ay nasa karagatan na ng Vietnam, at habang yung panibagong bagyo ay nasa loob na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 29, dito mapapansin natin mag-curve nga ito patungo naman pataas, no, sa parte ng Japan. At ito naman po si Bagyong Christine ay pabalik naman po sa ating Philippine Area of Responsibility. Mataas po ang tsansa sa ngayon na posibleng pumasok muli yan ng PAR at magdulot muli ng pag-ulan sa western section ng ating bansa. Again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat itong nakikita natin, dahil nga po yung kanyang pinakasentro is unpredictable pa yan, at yung isa namang bagyo ay malayo pa, no, nasa advanced weather forecast pa. Marami pa rin posibilidad na magbago yung kanilang mga senaryo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.